Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Today's video ay ibabahagi ko naman po sa inyo ang step-by-step guide tungkol sa kung paano po kumuha ng SSS number online. So disclaimer lamang po, ito pong kaalaman na i-share ko po sa inyo ay based lamang po sa aking sariling experience at wala po akong kahit anong konektado sa naturang website at nais ko lamang po na ibahagi sa inyo ang aking nalalaman upang sa ganon ay kapupulutan niyo po ito ng ideya. Kaya simulan na po natin ang tutorial na ito pagkatapos lamang ng maikling intro. First, punta po tayo sa Chrome. Pagkatapos ay i-type po natin dito sa search bar ang member.sss.gov.ph. Pindutin mo lang po ito. Pagkatapos ay may lalabas po dito na note. Ang gagawin mo lamang ay i-click lang po ang arrow. Pagkatapos ay scroll down mo lang po ito and then i-click mo lang ang apply for an SS number online. Then mapupunta ka naman po sa page ng personal record kung saan ay nakasaad po dito ang mga sumusunod na step-by-step guide sa kung ano ang mga dapat gawin at kung ano po ang mga dapat po nating ihanda. Dito po sa number 5 ay may nakikita po tayong link po ng list of required supporting documents. Ang gagawin mo lamang ay i-click mo lang po ito. Then lalabas po dito ang mga required ID cards and documents for issuance of SS number. Ito po ay ang mga pagpipiliang ID cards or options na available po sa inyo. First option ay ang iyong birth certificate. Ngunit kung wala ka pong birth certificate, ay maaari ka pong mag-proceed sa next option, which is ang option 2. Baptismal certificate, driver's license, passport, PhilSys ID or national ID, PRC card and SSS digitized ID, Seafarer's ID and record book, at ang iyong UMID card. Ngunit kung wala ka naman po alinman sa option 1 and 2, maaari ka pong mag-proceed sa option 3. Nandito po ang GSIS card or member's record and certificate, ATM card with card holder's name, which is naka-indicate po doon ang iyong pangalan, baptismal certificate of children, birth certificate of children, pag-ibig members data form, homeowners ID card, barangay ID card, at iba pang pagpipilian. Pagkatapos nyo po itong basahin, ay pindutin nyo lamang po ang start. Pagkatapos ay mapupunta ka naman po sa registrant record verification, kung saan ay maaari mo nang fill upan ang mga required information. I-click mo po ang complete name kung ikaw ay may kumpletong pangalan, last name o apelyido, first name or given name, ang iyong pangalan, middle name o gitnang pangalan. Click mo naman po ang last name and first name only kung ikaw po ay walang gitnang pangalan o middle name. Click mo naman po ang last name only kung ikaw ay walang first name and middle name. Then first name only naman kung wala ka namang apelyido at gitnang pangalan. At kung kumpleto naman po ang iyong pangalan, pindutin mo lamang po ang complete name. Then i-enter mo lang po dito ang iyong last name, first name, and middle name. Next is suffix. Pindutin mo lang po ang select suffix. Pagkatapos ay i-select mo lang po dito kung ikaw po ba ay junior, senior, first, second, third, etc. Next is date of birth. I-enter mo naman po dito ang buwan, araw, at taon kung kailan ka pinanganak. Pindutin mo lang po ang arrow pagkatapos ay i-select mo lang kung anong buwan ka pinanganak. Dito naman ay i-select mo lang kung anong araw ka pinanganak. At dito naman ay i-select mo lamang kung anong taon ka pinanganak. Next is email address. I-enter mo naman po dito ang iyong Gmail account. Pagkatapos mong mag-fill up, ay pindutin mo lang po ang I'm not a robot. Then pindutin mo naman po ang checkbox na may note, I certify that above information are true and correct. Then i-click mo lang ang submit. Then mapupunta ka naman po sa page ng check email confirmation. So nakasaad po dito na may sinend na confirmation link sa ating email address ang SSS.
So, ang gagawin mo lamang ay punta ka lang sa iyong Gmail account. So, makikita mo po dito ang email na sinend ng SSS. Click mo lang po ito. Good day, you just applied for a Social Security or SS number at www.sss.gov.ph. So, ang gagawin mo lang ay i-click ang link sa ibaba nito. Pagkatapos ay mapupunta ka naman sa basic information kung saan ay maaari mo nang fill upan ang mga karagdagang information. First is gender. I-select mo po ang male kung ikaw po ay lalaki at female naman kung ikaw ay babae. Pagkatapos ay i-enter mo naman po dito ang pangalan ng iyong mother sa pagkadalaga. I-click mo po ang complete name kung ang iyong nanay ay may kumpletong pangalan. Ilalagay mo po dito ang kanyang last name, apelyido sa pagkadalaga o nung time po na hindi pa po siya ikinasal. First name or given name, ang kanyang pangalan. Middle name naman, ang kanyang gitnang pangalan. Ngunit kung wala po siyang middle name, i-select mo lang po ang last name and first name only. Last name only naman kung wala po siyang first name and middle name. At first name only naman kung wala siyang last name and middle name. Then suffix kung siya po ay junior, senior, third, fourth, at iba pa. I-enter mo naman po ang iyong TIN number kung meron man. Then contact information, ilalagay mo naman po dito ang iyong active mobile number. Dito naman po sa home address ay ilalagay mo naman po ang address kung saan ka nakatira. I-click mo po ang Metro Manila kung ikaw ay nakatira sa sakop ng Metro Manila. Click mo lang po ang select cities, then iselect mo lamang kung saang city ka nakatira. Click mo naman po ang select barangay, then select mo lamang kung saang barangay ka nakatira. At kung sa probinsya ka naman po nakatira, pindutin mo lamang po ang provincial. Pagkatapos ay iselect mo lamang kung saang province, municipality o barangay ka nakatira. Then ilalagay mo naman po dito ang building name, house number, at street name kung meron man. Next is purpose of registration. I-select mo naman po dito ang dahilan ng iyong pagre-register. Kung ito ay para sa pag-a-apply ng trabaho ay i-select mo lamang ang for employment. Self-employed naman, kung ikaw ay voluntaryong magpapamember, i-select mo naman po ang overseas Filipino worker kung ikaw po ay isang OFW o nagtatrabaho sa ibang bansa. Non-working spouse naman kung ikaw ay isang housewife o nasa bahay lamang. Claimant naman ay para sa mga legal spouse o asawa ng isang deceased member na gusto mag-claim ng monthly pension o lump sum ng kanilang asawa. Then survivor's pensioner or guardian naman ay para sa mga naulilang kamag-anak o legal and primary beneficiary na maaaring mag-claim ng mga benepisyo ng isang plan member. Qualified ka kung ikaw ay asawa, anak, at magulang o tumatayong magulang ng plan member. Pagkatapos mag-fill up ay pindutin mo lang po ang next. Next is social status. Dito sa marital status ay pindutin mo lang po ang select marital status. Pagkatapos ay select mo lang kung ikaw ba ay single, married, widow, divorced, separated, remarried, or annulled. Next is select religion. Then iselect mo naman kung alin sa mga sumusunod ang iyong religion. Then place of birth, i-enter mo naman po dito ang address kung saan ka ipinanganak. Pagkatapos ay pindutin mo lang po ang next. Sumunod naman ay ang beneficiary. Kung ikaw ay walang kinikilala o kinagis ng ama, i-click mo po ang checkbox ng click if father is unknown. Ngunit kung meron naman, i-enter mo po dito ang buong pangalan ng iyong ama. Pindutin mo po ang complete name kung siya ay may first name or given name, gitnang pangalan at apelyido. Then, suffix kung meron man, last name and first name only kung siya po ay walang middle name. At single name only naman
kung first name o last name lang ang meron siya. Next is spouse maiden name. Ilalagay mo naman po dito ang buong pangalan ng iyong asawa, then suffix kung meron man, at date of birth kung kailan siya pinanganak. Next is children. Ilalagay mo naman po dito ang buong pangalan ng iyong mga anak. At kung may idadagdag ka pang required field ay pindutin mo lang po ang add row. At madadagdagan po ito ng isa pang required field. Ngunit kung wala ka namang ilalagay sa children, pindutin mo lang po ang X dito sa gilid at matatanggal po dito ang field ng children. Dito naman po sa beneficiaries other than parents, spouse, and children, ilalagay mo naman po dito ang iba mo pang gustong gawing beneficiary maliban sa iyong ina, anak, at asawa. Pagkatapos ay pindutin mo lang po ang next. Dito ay ilalagay mo naman po ang iyong preferred user ID para sa iyong MySSS account at may marireceive kang activation link sa iyong email para sa paggawa ng iyong MySSS password. At dito sa height and weight ay ilalagay mo naman kung ilang centimeter ang iyong tangkad at kung ilang kilogram ang iyong bigat. Then itap ang next. So bago ka po mag-proceed sa next step, ay i-double check mo muna ang iyong mga nilagay na information. Dahil kung meron kang nakitang mali, ay maaari mo po itong baguhin sa pamamagitan lamang po ng pagpindot ng previews. At kung sure ka na tama ang iyong information, maaari mo nang pindutin ang Generate SS Number. Dito ay pindutin mo lang ang Yes. Pagkatapos ay pindutin mo lang ang Submit, then click Proceed. Then lalabas po dito ang page ng successful registration. Congratulations! You have successfully applied for an SS number. Then pindutin mo naman ang Yes. At sa ibaba po nito ay ang registration information which is naka-indicate ang iyong transaction number, SS number, name of applicant, at date of birth. I-print nyo lang po ang inyong personal record, transaction number slip, at SS number slip. Ang gagawin nyo lang ay pindutin ang mga kalakip na blue bar. Click mo po ang transaction number slip, then click PDF. At lalabas po dito ang iyong transaction slip kung saan ay nakasaad ang iyong transaction number, buong pangalan, at petsa ng kapanganakan. Para ma-print po ito, ay pindutin mo lang po ang share icon. Pagkatapos, ay pindutin mo lang ang default print. Then pindutin mo din ang save to my files or save to drive. At maaari mo rin po itong screenshot. Then dito naman po sa SS number slip ay lalabas naman po ang iyong SS number slip na naka-indicate ang iyong kompletong pangalan at date of birth. That's all for today's video. Sana po ay meron po kayong natutunan sa pamamagitan lamang po ng video na ito. At kung bago ka pa lamang po sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button at pakiclick na rin po ng notification bell upang sa ganon ay ma-notify po kayo at maging updated po kayo para sa aking mga paparating na video. Maraming salamat po sa panonood ninyo and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!